Wala pang ano, yung outline ko. Oh, Nabigay ko na kayo. kay Eric o kay... Oh, kay Eric. Ay, kay Eric. Ah, sige. Na-forward ko na, nandun na. Na-forward ko na nung isang linggo pa. Oo, kay Eric. Sabi niya okay na daw kay Paul. Ah, si Ryan. Binili niya. Binili niya tayo. Ah, sige, sige. Nasa messenger naman. Saglit na. Send ko na lang. Apat. Magpapa-worship ka ba? Hindi na. Dire-diretso na. Okay na? Hello? Start na ba? Wala nang worship. Sige, para mabilis. Ah, nag-pray naman na eh, no? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang i-discuss ko po ngayong araw na ito ay isang review, isang reminder for all of us. Kasi lagi naman po nating natatalakay, natatouch yung topic na ito. Especially dun sa mga meetings natin with our leaders. So, ang akin pong discussion for today
is making of a disciples, the Great Commission. Making of a disciple. Disciples, alam naman po natin kung anong ibig sabihin ng disciple. A disciple is a follower. A person who is committed to obey the teachings of his teacher or his master. And the Great Commission. The Great Commission is the mission of our church. The mission of the church. So ito po ay hindi namimili. Ito pong commission na ito na galing sa ating Panginoon, dakilang utos, ay para po sa lahat. Hindi po ito nagtatangi. Ito po ay para sa mayaman, sa mahirap, sa lalaki, sa babae, sa bata, sa matanda, sa seniors na katulad ko. And the scope of this commission is hindi lamang po para sa ating family, sa ating community, sa ating workplaces, but ito po ay para sa sanlibutan, sa buong mundo. Itong utos po na ito. So, saan po natin makikita ang Great Commission na ito? Narito po sa Matthew 28, verse 18 to 20. Sinasabi po dito, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all what I have commanded you. Surely I am with you to the end of age." Yan po. And may tatlo lamang po akong gustong i-emphasize sa verses na ito. At ang number 1 po is, all authority in heaven and on earth has been given to me. So, ang ating Panginoong Jesus po ay namatay at siya po ay muling nabuhay. Nung mabuhay po siya, at nang papaakyat na po siya sa langit, habang umaakyat po siya sa kalangitan, sinabi niya po itong verse na ito, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Seemingly po, sinasabi po ng Panginoong Jesus na ako yung authority. Ako yung inyong Panginoon na nagsasabi ng utos na ito, kaya dapat nyo akong sundin. At walang ibang nag-uutos nito kundi ako nga, na inyong Diyos at wala nang iba. So, yung utos po na ito ay hindi nanggaling kung kanino paman po. Yun po yung yun po yung gustong ipaunawa ng verse na ito. Hindi po galing sa ating leaders, hindi rin po nanggaling sa ating pastors, hindi rin po nanggaling sa kung sinong authority, but nanggaling po ito sa ating Panginoong Jesus na ating Diyos. And so, ano po ang utos na to? Number 2 is, wala talagang ayan. Make disciples of all nations. Ayan po ang dakilang utos. So, kung mapapansin niyo po sa verse na 28, 18 to 20, mapapansin niyo po doon maraming words na pautos. Katulad po ng go, baptize, and teach, di po ba? But ang pinakautos po talaga rito ay make disciples of all nations. Hindi lamang po nag-uutos ang Panginoon, ang dakilang utos niya, kundi nung sinabi niya po ito, nung inutos niya po ito, ay sinabi rin po niya kung ano at paano ang gagawin mo to make disciples. So makikita po natin ito sa go,
maganda po kasing i-discuss ito ng may diagram. So, ayan po. Ayan po ang para po sa madali ang review lang. So makikita po natin sa verse yung go. So go, humayo. Alam naman po natin, you have to go to win souls, to win people. Kailangan po ay maipabatid natin sa kanila yung mga problema ng sanlibutan. At walang iba po kung di kasalanan. So after na makuha po natin ang kalooban nila at mapatanggap natin sila na hindi po sila exempted sa problemang ito ng sanlibutan, and then pinapakilala natin ang ating Panginoong Hesus sa kanila bilang kasagutan sa problemang ito na walang iba kundi ang kasalanan. So ang nag-iisang problema ng sanlibutan ay walang ibang kasagutan kundi ang nag-iisa at ang tanging Panginoon lang natin. And then pagkatapos nito, kailangan ihayag nila ang kanilang paniniwala, ang kanilang faith sa ating Panginoong Hesus. At pag natapos po ito, then syempre po kailangan natin na ipadama sino po ba sa buhay nila ang Panginoong Hesus. Matapos na ipakilala natin ang ating Panginoon sa ating mga dinidisciples. And then, ito po ay sa pamamagitan, syempre, ng encounter. So after the encounter, So after the encounter, so we baptize them. Sabi sa verse, baptize them. So ano nga po ang baptism? Baptism is baptism is a public declaration of our allegiance to Jesus Christ our Lord. Ibig sabihin, nakikiisa po tayo sa ating Panginoon. After na mailubog ang ating disciple sa tubig, immersion in the water, at siya ay umahon, and then masasabi niya ng freely that he is now with Christ. Ibig sabihin, kaisa na ako ng Panginoong Jesus. So, I am a new creation. And then, after that, we start to integrate our disciples to our church. Ayan po ay para ma-build yung kanyang Christian life. I-assist po natin siya at tutulungan natin siya to grow spiritually and have a Christ-like maturity. Ayan po. And then, our church teaches him or them to acquire knowledge. Yung pong knowledge na natutunan natin, na itinuturo po natin sa kanila, na ituturo din po nila sa mga magiging disciples nila. And after that, ititrain po sila ng ating church, ng ating mga leader, kasama tayo. At sabi nga po, teach everything I have commanded to you. And after the training, after they are being equipped, then isisend naman uli natin sila, isisend uli sila ng ating mga leaders, katulad din po ng pagsisend sa atin. Then, the cycles continue at wala pong katapusan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ayan. So, number 3. Number 3 is, surely I am with you always to the very end of age. Mahirap po ang mag-disciples, di po ba mga kapatid? Minsan, alas 5 yung usapan nyo,
pero alas 7 na, isa or dalawa pa lang yung dumadating. Di ba, nakakainis. Minsan naman, meron kang members nagpapatulong sa'yo, ilipat ng trabaho kasi nahihirapan siya, or tulungan siya ng pagkakakitaan. Pagkatapos pagka nag-grant yung request niya, wala na. Nakalimutan niya ng umattend, ang hirap niya ng hilahin sa life group, and most of all, ang hirap niya ng yayain sa Sunday worship natin. So, very disappointing, di po ba? At eto pa po yung mas nakakainis. Yung bang meron kang dinidisciple ang tagal-tagal na taon na yung binilang, pero wala ka man lang makitang paglago sa kanya bilang Kristiyano. Pag hindi na pagbigyan yung kanyang mga pinapakiusap sa'yo or nire-request sa'yo, di po ba, sila yung madalas magtampo. Yung mga member na madalas magtampo, di po, yung mga member na hindi nag-grow Nagtatampo siya, sabihin mo, tanungin mo, asan ka ba? Hindi ka umattend last week. Ay, pumunta ako dun sa Baclaran kasi umattend ako ng nakakainis, di ba? Nakakagigil. Hindi mo makitaan na nag-grow talaga siya spiritually. So, very frustrating po. Minsan, tatanungin mo tuloy yung sarili mo, bakit kaya, Lord, kami pa yung inutusan mong mag-disciple, no? Bakit kaya, Lord, hindi na lang ikaw para walang sablay? Di po ba? Minsan sa hirap natatanong mo Pag si Lord ang nag-disciple, sigurado walang sablay. Tayo sumasablay tayo Or magtatanong ka, sana, bakit hindi na lang po yung mga angels ang inutusan nyo sa paggawa ng disciples? Kasi di po ba yung sa Bible, pag ikaw ay may inuutos o gustong pagawin sa mga Israelites, di po ba yung angels yung sinisend mo para sabihin sa kanila? Bakit ngayon ako, ikaw, kami ang iyong inuutusan ng iyong dakilang utos? Siyempre, doon sa hirap kasi, no? Yung matatanong mo minsan. So, why? Bakit nga ba? Because, maybe we are created in His image. Pero yung image po na ito ay nadumihan. Hindi lamang po nadumihan na lublub pa sa kasalanan, di po ba? But because of the love of the Lord, John 3:16, tayo ay inihao ng ating Panginoon, hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo, at ito po yung nagbigay sa atin ng pagiging isang naiibang creation niya sa lahat ng mga creation. Di po ba? Tayo lang po yung nilalang niya na binigyan niya ng part of His na walang iba kundi yung banal niyang dugo at ang mga tumilansik niyang laman, so that we became His great creation. Di po ba? Tayo ay binubuo ng pagmamahal ng ating Panginoon. So that we became the chosen one na inatasan ng dakilang utos na ito. The Great Commission, making of disciples. Di po ba? So, we are the chosen one. We are the great creation to fulfill the Great Commission of the Lord Jesus Christ. So, ayun po. And, so ano po yung dapat po nating gawin dahil dito sa mga frustration na ito, sa mga disappointment na ito? Number 1 is, magpatuloy lamang po tayo. Kasi, we have to trust the Lord. We have to trust our Lord Jesus Christ. Bakit po? Kasi sinabi niya po,
surely I am with you always to the very end of age. Ibig sabihin, sa pagdi-disciple po pala natin, ay kasama natin ang Panginoong Jesus. Hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin siya at the very end of age. Ibig sabihin, siya ay partner natin sa paggawa ng disciples. So, ang mga frustration and disappointments na ito ay padaanin lang po natin sa ating kalooban. Huwag po tayong ma-frustrate. Huwag po tayong ma-disappoint because ang partner natin sa pagdi-disciples ay walang iba po kundi mismo ang Panginoong Jesus. Kasi sinabi niya, surely I am with you always to the very end of the age. So magtiwala po tayo sa Kanya. And ang Panginoong Jesus ay tapat. He is faithful even when we are still sinners. Faithful ngayon at magpakailanman. So, dapat po maging faithful follower din po tayo ng ating Panginoon. Di po ba? So, ikaw, ako, tanungin po natin ang ating mga sarili. Faithful po ba tayo as a follower of this Great Commission? So, sukatin po natin ang ating mga sarili, di po ba, paminsan-minsan, kung talaga nga po tayong faithful sa pagsunod, sa pag-obey ng utos na ito. And, kunwari, eto yung ruler, may 12 inches dyan. Tatanungin mo yung sarili mo, Nerissa, paano ka ba nagiging faithful na tagasunod ng Panginoong Jesus? Kumikilos naman po ako eh. O lahat naman tayo kumikilos. Pero paano ka kumikilos? Paano ka nag-move as a faithful follower? Di po ba? May direction ba ang pag-move mo? Meron ka bang pinatutunguhan? So, kung kumikilos ka, siguro kumikilos ako. Ang sipag ko umattend ng training. Nag-BBS ako. Di po ba? Nagme-mentoring ako. So, ang sukat ko ay mga 7 pulgada sa 12 pulgada ng ruler. So, kung kumikilos ka, very good. But, may focus ka ba pag kumikilos ka? So, Nerissa, may focus ka ba? So, siguro ang focus. Ano po ba yung focus? Kailangan mag-focus ka. Ibig sabihin, pag focus ka, may plano ka, may strategy ka. May plano ka ba pag kumikilos ka? May strategy ka ba pag kumikilos ka? Nadidiscern mo ba doon sa karamihan ng hinahawakan mo, 8, 10, 12, kung sino ba ang chosen one ng Panginoong Jesus para madala mo sa church at maging katulad mo rin na magdi-disciples ng ibang kaluluwa. Di po ba? So, di po ba, ang sabi nga po ay, many are called, but few are chosen. So, yung mga tinatawag po ng Panginoon, maybe, or yung kinakanti ng Panginoon, maybe, ayun yung binibigay sa atin para i-disciples natin. At tayo yung magtatrabaho, maybe, na ma-discern natin kung sino po ba yung mga kaluluwa na ito na chosen, to be chosen to disciple, na maging partner ng ating Panginoon. So, siguro po, yan ang focus. Di po ba? Meron kang goal. Sa 8 hinahawakan mo, kailangan ma-target mo kung sino ba yung the chosen ones ng Panginoong Jesus para maging isang disciple maker na katulad mo, di po ba? So, meron ka ba niyan? Meron ba ako niyan? So, siguro number 2 lang ako. Wala akong focus eh. Kumikilos lang ako pero wala nga akong direction. Wala akong focus. Basta makasunod lang ako, masabing nag-obey ako. Di po ba? So,
ang measurement ko sa ruler ay number 2 lang. So, am I a faithful follower of the Lord Jesus Christ? Sorry po, Lord. I don't deserve yet to be a faithful follower of yours. So, ano pong gagawin natin? Di po ba? Wala akong magagawa. Kasi wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Ikaw nga yung partner ko eh. Number 3, sabi mo, surely I am with you always to the very end of the age. Oo nga pala, kasama kita, Lord. So, hindi po tayo dapat nag-worry. Magpatuloy lamang po tayo. Dahil ang Panginoong Jesus na ating partner, na tayo ang pinili para magtrabaho niya sa pagdi-disciples, ay siyang mag-grow, siyang magpapalago doon po sa mga dinidisciple natin ng mga tigang, yung mga hindi marunong sumunod. Kasi siya yung partner natin eh. And siya po yung magpapaliwanag ng mga saradong isipan ng ating mga dinidisciples. And siya po yung magbubukas ng mga saradong puso ng mga dinidisciples natin. Why? Because sabi niya nga, surely I am with you always to the very end of the age. Di po ba? And most of all po, out of this po, syempre po, we have to pray, and pray. Pray hard, communicate with our partner, with our Jesus Christ, yung mga weaknesses, at saka yung mga problema, yung mga concerns natin na nai-encounter po natin sa pagdi-disciples. Acknowledge Him, and yes, we cannot see Him. We don't see Him, but surely He will hear from us. He will listen to us. Because sinabi niya nga na siya ay nasa sa atin. Kung hindi po natin siya nakikita or nararamdaman, but ang pangako niya ay siya ay kasama natin, then we have to talk to Him, speak to Him in spirit, and surely He will listen to us. Kasi siya po yung ating partner. Sinabi niya po, surely I am with you always to the end of age. So, mga kapatid, yan lamang po yung review and reminders po sa araw na ito. And as a reminder po uli, as always, to always remind us, Matthew 28:18-20. Can we recite it all together, please? Aim to them and said, all authority and praise God. Salamat po. Sige po, isang bagsak ulit para kay Taneri. Ayan, praise the Lord. Muli tayong na-remind about do sa Great Commission, no? Na yun talaga yung ating pagdating po sa evangelism. Anong type of po ito? Preaching. Ha? Parang pinagsama-sama, no? Topical. Topical na may textual. Oo, minsan nangyayari naman talaga yan. Kasi, kaya naging topical kasi meron kang
meron kang items, meron kang 3 points. Ano? Pero yung 3 points na yun, galing din naman mismo doon na hinimay. Ayan. Galing sa isang text. Okay. Habang nakikinig ako, muling na-remind sa atin nga na yung hamon ng sinabi ng ating Panginoon. Ito yung, ang ganap na ito yung pangyayari after ng mabuhay muli ang Panginoon. Nagpakita siya. 40 days na kasama sa mga disciples, or hindi naman eksaktong araw-araw, pero sa loob ng 40 days, doon nagpapakita ang ating Panginoon after niyang mabuhay muli. Kaya sabi nung mga ika-40, kaya ang kaluluwa ay namamasyal pa. Kaya mga Catholic na kapatid natin doon nagpapadasal. Kasi ginaya nila yung pattern na yon. Pero ang Panginoon ay may katawan nung time na yon, hindi siya kaluluwa o espiritu lang. Alright, kanina po habang nakikinig ako, naalala ko yung joy ng I think what is missing sa atin mga kapatid, lagi naman tayong nakakapakinig ng hamon. Sa challenge tayo lagi. Pero ang hirap i-feel kung talagang malayo yung ating puso doon sa ating, doon sa challenge na yon. Dahil trabaho po ito trabaho ito. Minsan, alam ng isip natin, pero kapag hindi natin naintindihan o na-experience, naramdaman yung joy ng pag-share ng salita ng Diyos, kahit alam nating importante ito, parang mahirap po talaga. No, maliban na kaya nga po lagi nating balikan yung ating experience nung ating nakilala ang Panginoon. Na kahit papaano ito yung maging pundasyon, doon ho tayo magsimula na kung ano yung na-experience natin, na save tayo, masaya tayo, meron tayong kapayapaan sa ating puso. Sapat na po ito na maging dahilan para i-share natin ito sa iba na magulo ang isip, no? Araw-araw posible na merong nagpapakamatay kagaya yung anak niya sinunog niya, 'di ba? Dahil na sobrang depressed, hindi lang napapabalita dahil ganon, hindi natin alam. Oo, alam ko Christian din yata 'yon. No, pagka pakiramdam niya siguro talagang sinakluban na siya ng langit at ng lupa. Wala na siyang tiwala siguro sa ibang tao na pagkwentuhan niya ng kanyang problema. Mental health na rin po kasi ang issue na yan. Kaya masalimuot. Kaya nakakalungkot dahil dinamay niya ang kanyang mga anak. No? Parang ang pupogi pa naman yata ng mga batang yon. Ayan. But anyway, hindi pa huuli ang lahat. Pwede natin yung kaibigan mo, kamag-anak, ay nasa ganong klaseng stage po, hindi natin alam, pwede natin gamitin para po sa kanila. Amen? So, salamat po sa paalala na yan. Ang sunod po, yan, umakyat na si Ate Jenny. Minadali yung pagbibilang, kaya sana tama yung bilang niya doon. Welcome po natin si Ate Jenny. Siya magdadala ng Word of God. Opo. Ewan ko nandun na. Sige, basta na-send ko na po sa kanila sa media. Okay, magandang hapon po. Okay, bago po ako magsisimula, mayroon lang po akong introduction. Sino po dito sa atin yung napalo or napagalitan ng mga bata pa? Ayan, di ba? Lahat tayo, napalo or napagalitan. Bakit nga ba? May kasalanan. Okay, number 1 talaga kasalanan or hindi sumunod sa magulang. Okay, kasi hindi po daw na-receive.
Okay, di ba po, dahil sa ating mga pagsuway sa magulang natin, tayo po ay napalo or napagalitan. So, ngayon po, babasahin po muna natin si Samuel. Okay, meron na. Okay, si 1 Samuel 12 verse 14 to 16. Ito po yung sinasabi, if you fear the Lord and serve and obey Him, and do not rebel against His commands, and if both you and the king who reigns over you follow the Lord your God good. But if you do not obey the Lord, and if you rebel against His commands, His hand will be against you, as it was against your ancestors. Now then, stand still and see this great thing the Lord is about to do before you, before your eyes. Okay? So dito po, si Samuel, nire-remind niya yung mga Israelites na yung tungkol sa kanilang mga nakaraang kasalanan or yung disobedience nila. So, hinihimok niya sila na talikuran at paglingkuran lamang yung Panginoon faithfully. Dahil sa pag-obey ay mayroong blessings, pero sa pagsunod ay mayroong mga consequences. Di ba po? Pag obedience tayo sa Lord, even sa parents natin, mayroong blessings. Pero once na hindi tayo sumunod, mayroong palo. So yung pamagat po na aking isi-share ngayon ay yung reasons of disobeying the Lord or mga dahilan ng hindi pagsunod sa Panginoon. Okay, number 1. Okay, no time busy. Okay? Okay, busy. Ito yung mga kasalitang lagi ko pong naririnig tuwing mag-invite tayo, di ba? Lalong-lalo na sa mga baguhan, sa mga sinesel group natin, di ba? Okay, halika mag-church tayo. Halika mag-cell group tayo. Halika, punta tayo sa church or punta tayo sa mga gawain sa church. Sorry po, busy ako. Marami kong gawain. Okay, di ba po? So, kahit tayo minsan, di ba, sino ba dito ang hindi busy sa atin? Di ba, lahat tayo busy, ano? Pagkagising mo sa umaga, di ba, busy ka agad tayo, no? Pagkagising. Hindi pa nga tayo nakakapagbasa minsan ng word ni God, nakapag-meditate. Pero ano yung inuuna natin? Cellphone, message, messenger, minsan si Shopee kaagad o kaya si Lazada, di ba? Yun. Ganun po tayo ngayon. Sa sobrang dami ng ginagawa, busy, nakakalimutan natin si Lord. Nakakalimutan natin siyang unahin. Okay? So, ano naman po ang magiging epekto nito sa atin? Sa sobrang limot natin. Okay, unang-una. Napagod ka na magbuong maghapon sa bahay, kakatrabaho, linis, labaluto, plansya, ano pa ba, di ba? May alaga ka pang mga aso, mga pusa. So, ano nangyayari? Stress. Na-stress, napagod, na-irritate, nagalit, di ba? O, sinong pagod dyan na hindi nagagalit? Di ba? Lahat tayo nagagalit tayo pag pagod. Huwag mo ko istorbohin, pagod ako. Diba? Yun. Number 1, kasalanan. Nagagalit kapag napapagod. Okay? Diba? Na-stress tayong lahat. Then, pangalawa, pagpagod, hindi na nga tayo nakapagbasa ng word ni Lord, hindi na nga tayo nakapag-meditate, hindi pa tayo nakapag-share. Yun, ang ating spirit nagutom. Diba? Pag gutom ang espiritu natin, anong nangyayari? Diba matamlay tayo, nangihina? Diba? Parang katawan din natin, pag gutom tayo, diba? Pagod na, pananghihina ka talaga, no? Wala ka, minsan lutang. Diba? Ganon, pagutom, pagod. So, ganon din po yung spirit natin. Nangihina, matamlay, at nanlalamig. Okay? So, alam na po natin, pag pagod tayo at nagagalit, ano gagawin? Magbasa tayo ng word ni Lord. Para magkaroon tayo ng kalakasan, magkaroon tayo ng bagong lakas at sigla. Kasi kailangan din ng pagkain ng ating mga spirit, di ba? Sinasabi nga po ito po yung kabisihan, no? Mayroon po pala akong konting testimony dito tungkol sa kabisihan. Okay, nung naalala ko marami po kasi hindi talaga nakaalam nung ako po ay nag-aaral, nag-MA ako. Then, mayroon akong responsibilities sa school, naging chairman, coordinator ako. Then, syempre, nagtuturo. Hindi naman pwedeng hindi ka magturo. Then, may anak,
nag-iisa sa bahay. So grabe talaga, nakakapagod talaga nung time na yon. Alam niyo po na, pag uwi mo ng bahay, gabi, kasi labas ko ng school, 6 o'clock ng gabi. So, ang pasok ko sa TCU, 6 o'clock din. So, di ba, late na ako. Pero alam na ng mga professor ko na gano'n, na 6 o'clock ang labas talaga namin. So, 6 ang pasok. Buti na intindihan naman nila kasi mga teachers din sila. So, labas kami ng school, kasama ko si Jehan. Si Jehan siguro 7 years old pa lang yun eh. Or 8, gano'n. Nag-aaral ako. Kasama ko siya. Wala akong mapag-iiwanan. Bit-bit ko yan siya. Alam mo, dinadaan ko siya sa Jollibee. Bilhan ko lang siya ng food. Punta kami TCU. Alam mo, buti na nga lang siya mabait. Nakaupo lang siya sa Santa Be. So habang nag-aaral ako, nandyan din siya. Uwi kami 9 o'clock ng gabi. Then kinabukasan, may program sa school, 6 o'clock. So kailangan nandun na kami ng 6. So ilang oras na yung tulog namin dalawa. So kasama ko siya. So super pagod talaga nung time na yun. Pero alam niyo po, hindi pa rin po ako hindi ako nawala ng pag-asa or nanghihina. Nagpatuloy pa rin po ako sa pag-aaral. Patuloy pa rin yung araw-araw ng gano'n. So sobrang pagod. Pero alam niyo po na ang nagbigay talaga sa akin ng sobrang lakas na word ni Lord. So ito rin po yung word na inilagay ko sa thesis ko nung gumawa ako ng book. Kasi mayroon kang gagawin doon na testimony mo. So sa Joshua chapter 1 verse 9, ito yung sinasabi ni Lord sa akin, be strong and courageous. So do not be afraid or discouraged, for the Lord your God will be with you always wherever you go. So ito po yung word talaga na sabi ni Lord, huwag kang ma-discourage, malalampasan mo ang lahat ng bagay, malalampasan mo yung mga pagsubok na yan. Kasi binigay ko yan sa'yo dahil may purpose ako para sa'yo. So yun po, by the grace of God, natapos ko yun. Yung pag-aaral na yun, although pagdating po ng thesis, gusto ko na po sanang sumuko. Kasi grabe, puyatan, grabe yung magastos din yun. So pero, buti na lang, mayroon din mga taong ginagamit sa Lord na, Ma'am, nakatapos na nga tayo ng 3 taon sa araw-araw nating ginagawa. Ngayon pa ba tayo susuko? Isang sem na lang, thesis na lang. O yung sige, kayanin natin. So yun po yung mga ginagamit ni Lord na word na mayroon siyang gagamitin na tao para i-encourage ka. So yun po yung number 1 minsan na nakakapagbigay din ng lungkot sa puso ko, sa puso natin na minsan na-neglect natin yung word ni Lord na sa pagbabasa, pag-meditate at pag-pray. Pero sa pag-pray, hindi po yun nawawala sa akin kasi kahit naglalakad ako, kasama ko po si Lord sa prayer at saka yung Holy Spirit. So, yun po. So, sabi nga ni Lord, di ba? For nothing is impossible with God. Yan po. Pero, ito rin po yung laging reminder ni Lord sa akin at sa atin na seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. So, lagi po talaga natin unahin si Lord kasi matapos man, maubos na yung oras natin sa gawaing bahay, nararamdaman mo na magaan siya kapag inuuna mo si Lord. Hindi ka nakakaramdam ng pagod na marami na pala akong nagagawa pero parang hindi ako pagod, hindi ako naiirita, hindi ako nagagalit. Kasi kasama mo si Lord, di ba? Yun yung pagkakaiba ng hindi mo inuuna si Lord eh. Pag hindi mo inuuna si Lord, madali kang madistract, madali kang magalit, or madali kang mainis. Pero pag inuna mo siya, mayroon talagang mga assurance na promises na pangahawakan mo talaga na masaya ka pa rin. Natapos mo yung buong araw for the glory of God. So yun po. So number 2 na nakakahadlang or naging dahilan kung bakit tayo ay nagdi-disobey sa Lord, yung no money. Diba? Sino dito ang masaya kapag walang pera? Diba? Wala. Lahat tayo, diba? Okay. Ito po yung number 1 talaga na dahilan minsan na ini-inject ni Satan yung mawala ng pera. Di ba? Pero sabi ni Lord, binigyan tayo ni Lord ng abilities and capabilities to get wealth. Di ba po? So, binigyan tayo ni Lord ng mga ability. May mga kamay tayo, mind, para gumawa po or magkaroon tayo ng pera. So, minsan ito yung naging dahilan talaga, yung walang pera. Alam niyo kung bakit? Nakakalungkot kasi di ba pag wala kang pera. Pag malungkot ka, minsan nagagalit ka na rin. Di ba? Lalong-lalo na pag dumating si Mr. and Mrs. Bill, tuwing katapusan. Bill ng kuryente, bill ng tubig,
bill ng internet, Netflix, may Shopee, may tuition, may kung ano-ano pa, di ba? So, ito po yun talaga ang number one na ginagawa ni Satan para mawala ng pera yung mga anak ng Diyos. Pero alam ko naman, hindi hahayaan ni Lord na maubusan ng pera yung anak niya. Dahil alam, di ba, yung mga promises na ni Lord, panghawakan natin na yun, di ba? Okay. So, ang problema, ang epekto po, pag nawala ng pera ang tao, so maraming problema. Number one po, nag-aaway. Lalong-lalo na yung mag-asawa. Kapag wala ka pang bayad ng tubig at ilaw, may sakit yung anak mo, may tuition fee, tapos yung asawa mo walang trabaho, di ba? Away. Di ba? Pati anak damay. So, katama yung sinabi ni Machel kanina, yung dahilan din po nung pagkamatay ng mag-anak ay dahil sa walang pera. Hindi po nasustentuhan ng maayos ng asawa. So, di ba, Christian yun. So, ibig sabihin, hindi talaga excuse ang Christian na gumawa ng kasalanan at hindi sumunod sa Panginoon kapag walang pera. Di ba po? So, ito din, ang dahilan din minsan ng hiwalayan, pera din. Di ba? Patayan ng mga kamag-anak, ng kung sino-sino, di ba? Dami nagpapatayan dahil sa pera. So, di ba? Kaya mahirap po talaga pag wala tayong pananampalataya sa Panginoon at higit sa lahat pag mababaw or mahina tayo sa Lord. Kasi maraming dahilan na pwedeng pasukin ang kaaway sa buhay natin. So, kaya minsan po, reminder din po tayo sa atin na minsan tinatawag na rin po tayo ni Lord, di ba po, na may mga calling tayo, di ba? Ikaw anak, magiging guro ka, magturo ka sa Sunday school, magtayo ka ng sariling school mo na free, o kaya ikaw anak, isa-send out kita sa bundok, isa-send out kita doon sa malayong lugar, okay? Pero, dahil po sa kawalan po ng pera, minsan natatakot tayong sumunod. Di ba po? Lalong-lalo na pag-i-assign ka sa malayong lugar na malayo sa sibilisasyon, malayo ang school, malayo ang palengke, takot na takot talaga ang karamihang Kristiyano na magpadala doon or mag-put up ng church dahil natatakot magutom. Di ba? Takot para sa kinabukasan ng mga anak na baka hindi makapag-aral, baka hindi kami mabubuhay doon, baka magugutom kami sa lugar na yun. Di ba? Yun po yung mga takot. Minsan yun ang nakakahadlang kung bakit hindi tayo makapag-move sa pagsunod sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Di ba po? So may takot tayo na sumunod dahil sa kawalan po ng pera. Pero, sabi nga dito, if you love money and you will never be satisfied, if you long to be rich, you will never get all you want. It is useless. So, di ba? Kung natatakot tayo na mawala ng pera, so, lagi natin tandaan, yung pera talaga, ay hindi naman talaga yan dapat hinahabol eh. Di ba? Minsan, kusa lang din yan dumadating sa atin kung sumunod tayo sa Panginoon. Di ba? Hindi po tayo paikot-ikot sa wilderness kapag sinunod natin si Lord. Hindi tayo pagkukulangin, hindi tayo maghihirap. Kung si Lord ang ating laging nasa puso at isipan. At kung tayo ay nag-o-obey po sa Kanya. So, dito sa Hebrews 6:13 verse 5, nakalagay din po dito. Keep your lives free from the love of money. So yung pagmamahal talaga sa pera. And be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So God is our Jehovah Jireh, our provider. So wag po tayong matakot, ano? Kung sanay naman po tayong mamuhay. Noon naman, nabubuhay tayo na walang internet, walang TV, walang kung ano. Buhay man tayo, di ba? Wala pa nga sulat-sulat noon, yung layo-layo, di ba? Naranasan po namin, ako mismo, nag-aaral ako noon. Naglalakad ako 1 kilometro sa school. Although may pera naman ako, pero nilalakad namin 1 kilometer from school to house. Tapos ang layo pa, naranasan ko rin na umuwi ng gabi. Nakakatakot din, pero kung gusto mo talaga, di ba may paraan. At nawawala yung takot mo, takot ka man, pero dahil sa dreams mo, dahil sa tiwala mo rin sa Panginoon, gusto mo talaga. Diba? Kahit nakakapagod, nakakatakot, or minsan may pangamba ka. Pero kapag kasama mo si Lord, hindi ka bibiguin ni Lord. Hindi tayo bibiguin ni Lord. So yung pangatlong dahilan naman, kung bakit yung tao ay nagdi-disobey, yung walang love life. Yun. Diba? Minsan, no? Walang honey. Kasi syempre naman, diba yung honey sweet? Wala kang ka-sweetheart. O diba?
Di ba masaya naman talaga maglingkod kay Lord kapag may love life? Di ba? Sa totoo lang, aminin nyo, pag wala kayong love life, nakakalungkot. Lalong-lalo na sa mga dalagat binata, di ba po? Yon. Masarap maglingkod. At lalong-lalo pa yung baguhan pa lang, bago pa lang yung nagtutukso-tuksuhan, wow, kinikilig-kilig pa yan. Di ba po? Oy! Kinikilig. Di ba mga ganon? Pagbago, no? Yung, wow, crush ako noon. Wow, type ko siya. Tapos type ka rin, kikiligin ka talaga. Di ba napakasarap? Nang ganon. Lalong-lalo to pag Kristiyano yung kapartner mo, no? Wow, inspire. Hindi rin. Sabi na hindi daw. Baka hindi Kristiyano, baka hindi talaga yun siya. Kaya hindi masaya. Di ba? Pag yun talaga ay para sa'yo masaya. Kaya di ba po? Pero minsan, nakakalungkot. Di ba? Yung iba, hindi sumunod. Dahil sa walang matagpuan sa church, walang matagpuan Kristiyano, kung sino-sino na lang. Di ba? Dahil takot, dahil lampasan ng kalendaryo ang edad, takot, tumandang dalaga. Kaya, yan, may gwapong dumating. Kaso, hindi naman Kristiyano, sabi, dadalhin ko na lang sa church pag kami na. Oh, wow. Nung sila na, siya yung nadala doon sa mundo. Kaya yun yung nakakalungkot, no? Na maraming Christian, lalong-lalo na yung mga binata at dalaga minsan, nagkaroon ng boyfriend, girlfriend na hindi Kristiyano, sila yung nadala ng kanilang boyfriend or girlfriend at nawala sa church. Yun yung at nawala din sa ministry. Yun yung pinakamasakit na nandun ka na sa ministry, iniwanan mo yung ministry, iniwanan mismo si Lord dahil sa maling pagmamahal or pag-ibig. Di ba po? So, nakakalungkot. So, di ba nakalagay po sa Corinthians, 1 Corinthians, love is patient. Then nakalagay din po doon na, do not equally yoke with the unbeliever. So it is a command talaga ni Lord na huwag tayong manghimatok sa hindi mananampalataya. Kasi alam mo naman na pag hindi mananampalataya, di ba ang dami-daming consequences na pagdadaanan. Di ba po? Kasi tayo nga na Christian, minsan may mga pinagdadaanan pa tayong mga problema, mga battles, no? How much more sa hindi Kristiyano yung iyong kapartner? Diba? Madami masakit. Hindi lang po isang taong mawawalang paghihirap. Ang tagal-tagal. Hanggat hindi ka bumabalik sa Panginoon, hanggat hindi ka nagre-repent at nagre-reconcile, mahirap alisin yung palo ni Lord sa buhay natin. Diba? So, nakaka-relate dito yung mga nagkaroon ng karanasan ng ganon. Diba po? So, pero po rin si Lord dahil karamihan sa atin dito ay Kristiyano, mag-asawa at family. Diba po? So, doon tayo nabibless dahil yun talaga ang pagkatawag ni Lord sa atin. Yun yung command ni Lord na lahat ng anak niya ay dapat isa ang pananampalataya. So, sabi po sa aking, so dito pala sa summary, okay, obey natin si Lord with quality time. Then, kung ano man po mayroon tayo, with or without money, sundin natin siya. Huwag tayo manghinawang, sundin ang Panginoon at magpasalamat tayo. Huwag tayo matakot sa anumang po mga pagsubok na pagdadaanan natin. Hanggat si Lord yung ating pinaglilingkuran, hanggat si Lord ay nandyan sa ating buhay, hindi tayo pababayaan. So, obey the Lord with or without honey or love life because Jesus is enough. He loves us so much at He loves you. Di ba? Mahal tayo ni Lord. So, babalikan natin si 1 Samuel verse 24. But be sure to fear the Lord your God and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. So, yun pa lang, di ba? Binigay na ni God si Jesus for us. Yun pa lang ay napaka-blessings na sa atin, di ba? So, mayroon na tayong time, si Lord, di ba? Ano kaya kung si Lord ay walang time sa atin, di ba? Then, binigyan niya rin tayo ng pera, money. So, si Lord, nandyan lang yan. Ang daming nating pera sa bahay. Pag wala kang pera, halongkatin mo yung bahay mo. Ang dami natin mga gamit doon na hindi na po nagagamit. Mga damit, sapatos, i-garage sale. Pera na yun. Then, yung love life, Jesus is enough for us. Siya yung pag-ibig na hindi tayo iiwanan at pababayaan kailanman. So, thank you. Yun lang po. Yung matindi doon, yung love life talaga no? Kasi talagang
Talagang galing po yun kay Ate Jen dahil nga naranasan niya magka-love life at naranasan niya rin po na mawalan nito. Pero salamat sa Panginoon dahil si Lord po ay nagpupuno lagi sa kahungkagan simula nung na-widow po si Ate Jen. Ayan, so praise God, salamat po. Ano po yun? Topical na ganun din, textual na doon kinuhanango sa ano, no? Ano yung mga dahilan ng hindi pagsunod sa Panginoon? For sure, sariling ano nyo po yun, based doon sa observation ninyo, no time, busy, tapos pag walang pera, tapos pag walang love life, minsan naging dahilan pala yun na hindi makasunod sa Panginoon. Buti wala nun dito, no? Wala nun dito. Amen? Kasi lahat dito, may time, ginagawa ng paraan para magka-time. Tapos meron din namang money, di ba? Oh, sa ganda ng ano ninyo na yan, imposibleng walang pera. At higit sa lahat, merong love life. Kung wala man, si Lord po ang ating love life sa buhay. Ayan po, book report na tayo. Book report na. Sa video, no? Video lang panonoorin. Video muna. Kayo ng grupo ba ngayon? Sa inyo po? Okay, sige. Manood daw po muna tayo ng video. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Isinulat ito sa isang komunidad ng mga Kristiyano na kilalang kilala ni Pablo. Nung unang panahon, ang Korinto ay isang pangunahing lungsod na may mga pier at marami din silang templo para sa mga Diyos ng mga Griego at Romano. Isa itong malaking sentro ng kalakalan, kaya sinadya ni Pablo na puntahan ang lugar na ito bilang misyonero. Sa loob ng 1.5 taon, kinilala ni Pablo ang mga tao doon at pinakilala sa kanila si Jesus, kaya marami ang naging tagasunod ni Jesus at bumuo ng komunidad ng mga Kristiyano. Mababasa ang tungkol sa lahat ng ito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 18. Paglipas ng panahon, nagpatuloy si Pablo sa pagbubuo ng mga Kristiyanong komunidad sa iba pang lungsod at nakatanggap siya ng mga balitang hindi maganda ang nangyayari sa mga Kristiyano sa Korinto. Nagkaroon ito ng iba't ibang problema, kaya sinulat ni Pablo ang liham na ito. Mayroon itong 5 pangunahing bahagi, kasama ang pangwakas na pagbati, at ang 5 bahaging ito ay nakaayon sa pangunahing problema na sinosolusyonan ni Pablo. Kaya ang sulat ay parang koleksyon ng maiikling editorial tungkol sa iba't ibang paksa. Pero may mga pangunahing ideya na nag-uugnay sa lahat ng mga bahagi. Ito ang ginawa niya sa bawat bahagi. Pinapaliwanag niya ang problema, pero laging niyang sinasagot ito gamit ang ilang mga kwento sa Ebanghelyo, ang magandang balita tungkol kay Jesus. At ipinapakita niya ang totoo na hindi nila pinapamuhay ang sinasabi nilang pananampalataya. Kaya ang sulat na ito ay para turuan tayo kung paano titingnan ang bawat aspeto ng buhay ayon sa magandang balita. Tara, tingnan natin paano niya ito ginawa. Sa kabanatang 1 hanggang 4, ang problema ay tungkol sa pagkakampihan ng magkakaibang grupo ng mga Kristiyano. May ibang mga guro na dumating sa bayan mula nang umalis si Pablo, si Apolos at pagkatapos ay si Pedro. Nagkaroon ang mga tao ng paboritong guro at bumuo sila ng kanya-kanyang grupo para sa leader na iyon. At siniraan nila at binastos ang mga pumapabor sa ibang leader. Matalas at sarcastic ang sagot ni Pablo dito. Sinabi niya, nagpapatawa ba kayo? Ang samahan ng mga Kristiyano ay hindi contest kung sinong sikat. Ang iglesia ay samahan ng mga tao habang si Jesus ang nasa sentro. Mga lingkod lamang ni Jesus ang mga pinuno at guro nito. Kahit na mas gusto ninyong isang leader kaysa iba, hindi ito dahilan para magkawatak-watak at siraan ang bawat isa. Ang sentro ng samahan ng mga Kristiyano ay si Jesus at ang magandang balita tungkol sa kanya at kung anong ginawa niya. Sa kabanatang 5 hanggang 7, sinasagot ni Pablo ang ilang problemang may kinalaman sa sex. Ilan sa samahan ng mga Kristiyano ang may maling relasyon. Ang isang lalaki ay kinakasama ang kanyang stepmother. At maraming iba pa ang sumasamba pa rin sa mga lokal na templo ng mga Diyos-Diyosan at nakikipag-sex sa mga bayarang babaeng nagtatrabaho doon. Bukod pa dito, may mga tao pa sa iglesia na nagsasabing ayos lang ito. Sinasabi nila,
Malaya naman tayo dahil kay Kristo. Walang hanggan ang kabaitan ng Diyos, di ba? Ayos lang yan. Pero para kay Pablo, hindi ito tama. Gamit ang Ebanghelyo, ipinakita niya kung bakit mali ang ganitong pag-iisip. Ayon sa kanya, tandaan ninyo, una sa lahat namatay si Jesus para sa mga kasalanan ninyo. Kasama na ang mga nasirang pagsasama dahil sa maling relasyon. Kaya kung Kristiyano ka, dapat manatili ang sexual na kabanalan bilang isang paraan ng pagtugon sa pagmamahal at kabutihan ni Jesus. Ipinaalala rin sa kanila ni Pablo na kung paano muling nabuhay si Jesus, ganun din ibabangon ang ating mga katawan mula sa kamatayan. Ibig sabihin, kung tinubos ni Jesus ang katawan mo ngayon hanggang sa hinaharap, mahalaga kung anong ginagawa mo sa iyong katawan. Malaking bagay ito at hindi mo pwedeng gawin ang kahit na anong magustuhan mo. Napakalinaw ng sinabi ni Pablo, di pwedeng makipagkompromiso ang tagasunod ni Jesus, lalo na sa sexual na kabanalan. Sa kabanatang 8 hanggang 10, ang problema ay tungkol sa pagkain, pero hindi lang ito tungkol sa kung ano ang gusto o ayaw mong kainin. Ang problema ay iba-iba ang opinyon ng mga taga-Korinto tungkol sa karne na inaalay sa mga templo ng mga Diyos ng mga Griego at Romano. Magkahiwalay ang mga Hudyo at di-Hudyong Kristiyano sa kung paano sasagutin ang isyong ito. Muli, binanggit ni Pablo ang ilang pangunahing ideya mula sa Ebanghelyo. Para sa kanya, ang katapatan natin una sa lahat ay kay Jesus bilang Panginoon, hindi sa anumang Diyos-Diyosan. Kaya kung nasa sitwasyon kang may karne na inialay sa ibang Diyos at may mga tao sa paligid na nakakakita sa iyo tapos sasabihin, "O tingnan mo, sinasamba ng mga Kristiyano si Jesus at pwede din silang sumamba sa iba pang mga Diyos." Ayon kay Pablo, kung ganito ang sitwasyon, huwag na lang kumain ng karne. Ang katapatan mo ay kay Jesus at dapat mong mahalin ang mga taong iyon ng higit sa iyong sarili at huwag silang iligaw. Pero mabilis itong nilinaw ni Pablo at sinabi, "Makinig kayo, bilang mga Kristiyano, naniniwala tayong ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay kasama na ang hayop at naniniwala tayong mga kahoy at bato lang ang mga Diyos-Diyosan sa templo. Kaya kung walang tao sa paligid na maguguluhan sa ginagawa mo at magugutom ka, kumain ka lang. Malaya ka bilang isang bagong tao kay Kristo na sundin ang iyong konsensya sa mga ganitong bagay na hindi pa masyadong malinaw." Kaya paano naging okay kumain sa isang sitwasyon pero hindi sa iba? Ang pinaka-prinsipyo ay pagmamahal. Itatanggi ng pagmamahal ang sarili at uunahin ang kabutihan ng ibang tao. At ang pagmamahal, yung pagmamahal ng Diyos, ay nasa sentro ng Ebanghelyo. Ito ang ginawa ni Jesus nang namatay siya para sa atin at sinasabi ni Pablo na ito ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano para sa ibang tao. Sa kabanatang 11 hanggang 14, nagpatuloy si Pablo sa pagsagot sa mga issue tungkol sa kanilang pagsamba linggo-linggo. May ilang tao na nagkakaroon ng kakaibang espiritual na karanasan habang nagsasama-sama sila at magsisimula silang manalangin ng malakas gamit ang mga wikang hindi maintindihan. May ibang tao na nagsishare ng katuruan o salita mula sa Diyos, tapos may taong biglang tatayo at sisingitan sila dahil gusto rin nilang magsalita. Talagang napakagulo at nakakaabala sa mga tao, lalo na sa mga bisita na gustong marinig ang Ebanghelyo. Kaya sa mga kabanatang ito, tinulungan sila ni Pablo kung paano mag-isip. Una, dapat nilang isipin ang pinakalayunin ng pagtitipon para makita nila kung anong pag-uugali ang mas bagay sa sitwasyon. Sabi ni Pablo, ang pagsasama-sama ay lugar kung saan ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa lahat at dapat sa maayos na paraan. Bumuo siya ng napakahusay na paglalarawan sa iglesia na parang katawan ng tao. Iisa ito pero may iba't ibang bahagi at ang bawat isa sa kanila ay may natatangi at mahalagang papel. Nagpatuloy siya at inisa-isa ang mga bagay na ginagawa ng Espiritu sa magkakaibang tao. Lahat ng ito ay para lumago ang samahan ng mga Kristiyano. Iyan ang pangunahing paksa sa mga kabanatang ito. Para kay Pablo, ang pinakamahalaga sa pagsasama-sama ay ang sentrong mensahe ng Ebanghelyo, ang pagmamahal ng Diyos, kaya pagmamahal ang nangingibabaw na salita sa mga kabanatang ito.
Ang pagmamahal ang magtutulak sa bawat isa sa samahan na gampanan ang kanilang tungkulin para magsilbi at unahin ang makakabuti para sa kapwa. Inapply ni Pablo ang lahat ng ito sa mga problema sa Korinto. Iniisip ng ilan na ang layunin ng pagsasama-sama ay para magkaroon ng mga kakaibang espiritual na karanasan o para ipahayag ang nasa isip nila. At sinabi ni Pablo, makinig kayo. Gustong-gusto ko ang mga nakakamanghang karanasan sa pagdarasal, pero kung naaabala nito ang ibang tao o natatakot sila, dapat akong huminto kasi kung hindi, mas minamahal ko ang sarili ko kaysa sa mga taong yon. Ang pagsasama-sama para kay Jesus ay dapat maging maayos para ang bawat isa ay matuto, makakanta, makasamba at marinig ang Diyos na kinakausap sila. Ang huling problemang sinagot ni Pablo ay ang usapin sa muling pagkabuhay ni Jesus at ang pag-asa ng mga tagasunod ni Jesus. May ilan sa samahan ng mga Kristiyano ang minamaliit ang ideya ng muling pagkabuhay at hindi daw ito mahalaga sa pagiging Kristiyano. At matindi ang reaksyon ni Pablo laban dito. Nagsimula siya sa pagpapaliwanag na ang muling pagkabuhay ay napakahalagang parte ng Ebanghelyo. Naniniwala kami kasi napakaraming nakakita kay Jesus na nabuhay at may pisikal na katawan pagkatapos siyang patayin ng mga Romano sa harap ng mga tao. Kung hindi nabuhay mula sa kamatayan si Jesus, ayon kay Pablo, walang kwenta ang pagkamatay niya. Bihag pa rin tayo ng ating kasalanan at pagkamakasarili. Itigil na natin ang pagiging Kristiyano. Pagkatapos, isa-isang pinaliwanag ni Pablo kung paanong ang muling pagkabuhay ni Jesus ay naging tagumpay laban sa kamatayan at kasamaan. Dito tayo kumukuha ng buhay at lakas ngayon at ito ang pag-asa ng buong mundo sa darating pang panahon. Dahil sa muling pagkabuhay, may dahilan tayong magkaisa kay Jesus. Ito rin ang nagtutulak sa atin para maghangad ng sexual na kabanalan. Ito ang pinagmumulan ng lakas para mahalin ang ibang tao ng higit sa ating sarili. At panghuli, ito ang pag-asa natin para magtagumpay laban sa kamatayan. Kaya, sinabi ni Pablo, naniniwala tayong binuhay si Jesus mula sa kamatayan. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo ay hindi lang payo kung paano maging mabuti o tuntunin para sa personal na buhay espiritual. Pagpapahayag ito tungkol kay Jesus na nagbubukas ng isang bagong katotohanan tungkol sa buhay. At yan ang unang sulat sa mga taga-Korinto. Tinitingnan ang bawat... Okay po. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga Alright, thank you. Pa-flash na lang po ng slides. So yan po yung 1 Corinthians. So ito yung letter na sinulat ni Apostle Paul sa mga Christian churches sa Corinth. And yung Corinth para siyang kumbaga major city today sa time natin na diverse yung culture, very influential and marami ring moral confusion. So yung church doon, parang kumbaga they have so much potential but also ang dami ding problems. So yun nga yung mga binanggit kanina. And so sinulat to ni Paul to correct, to guide, and to remind the church kung paano ba dapat tayo nabubuhay as followers ni Lord or followers ni Jesus. Ayan, so meron siyang, na-divide siya sa five na parts. Ayan, and yung first point dito, or yung first structure sa content, ayan, so yung sa 1 Corinthians 1-4, ito yung sa division sa church. So kumbaga parang yung doon sa video kanina, parang nagkaroon ng mga fans club. So merong Team Paul, merong Team Apollos, tsaka may mga Team Peter. Pero Paul was reminding them na parang, kumbaga sa language natin today, parang guys, kalma. Hindi to competition. Ganyan. So, kumbaga yung point ng church is unity in Christ. And, di ba, we all follow one Savior and hindi multiple or different personalities. Gaya nga nung
nangyari na nagkaroon ng mga kanya-kanyang, ano ba tawag doon? Parang may mga factions sila. May kanya-kanyang grupo, ganyan. And ayun nga, yung message of the cross, it should keep us humble. And yung second na part dito, yung sa 1 Corinthians 5:7, sabi dyan, the Gospel's invitation to sexual integrity. Ayan. So, dito naman, it's an invitation from Paul to for the church to honor God or for us to honor God with our body. Ayan. So, dito tinakil din ni Paul yung sexual immorality. So, doon nga sa story, so someone was doing something na really wrong, di ba? And, pero walang pumupuna, walang pumapansin, ganyan. And Paul reminded them, your body is the temple of the Holy Spirit. So, in our time today, so single ka or married or anything in between, honor God in how, we need to honor God in how we live and how we love. Ayan. And yung third, chapters 8 to 10, so ito yung food sacrifice to idols. Ayan. Kumbaga sinasabi dito ni Paul na, yes, you are free. You're free, but use freedom to love. So dito nga nagkaroon kasi di ba ng debate about dun sa pagkain ng food that had been offered to idols. And Paul says, kumbaga sabi ni Paul, technically you are free. Technically you are free, pero love should guide your actions. Kaya di ba sama doon, yung pangunahing prinsipyo is yung pagmamahal. And kumbaga, if your actions confuse or hurt others or someone's faith or belief, mas okay nang mag-sacrifice ka out of love. Ayan. And sa fourth na key point dito, in chapters 11 to 14, chaos in worship gatherings. So yun nga, nagkaroon na ng chaos. So worship gatherings were turning into chaos. And di ba nga lagi nating naririnig or lagi tayong nire-remind na worship is not a performance and should never be a performance. Ganyan. So may nung mga time na to, may mga overpowering na speakers, siguro may mga selfish behaviors then, and even disrespect during communion. And ni-remind sila ni Paul that yung spiritual gifts are meant to build up others. Ayan. And hindi para mag-show off. Kaya di ba sabi din doon sa chapter 13, if I have all gifts but don't have love, I am nothing. So yun nga, love dapat yung standard. And yun sa pang-5 or pang-5 point, yan, Jesus' resurrection and future Christian hope. Ayan. Because Jesus rose, we have hope. So, may mga taong nagdududa or they were doubting the resurrection. Pero sabi ni Paul, if Jesus did not rise, our faith is useless. Ayan. But He rose. So, yun yung good news. And dahil doon, we have real hope and we have, magkaroon tayo or nabigyan tayo ng confidence na mamuhay with a purpose. Ayan. And yung sa chapter 16, so ito yung huling message ng 1 Corinthians, yung lagi natin ding naririnig, yung be strong, be generous, love each other. And yung isang key verse dito, yung sa 1 Corinthians 16:14, yung do everything in love. Or sa ibang version, let all that you do be done in love. So doon siya ni-wrap up ni Paul. Kumbaga yun yung naging final reminder niya na kailangan nating isupport yung bawat isa to stay firm in faith, maging generous, and yun nga, do everything with love. So kumbaga yung ito yung key themes ng book na to, yung 5, yung unity,
Yung sa first part, divisions in the church. So parang ang reminder dito is magkaroon tayo ng unity over ego. And yung sa second, yung gospel's invitation to sexual integrity, it's an invitation to stay pure or talagang i-value yung purity and self-control. And yung sa third, yun yung freedom with responsibility. And sa fourth, yung about worship, yung worshiping with love and order. Kasi nga ito yung time na to, sobrang chaotic. And last one, yung sa chapter 15, yung sa resurrection. Yun nga, yung hope because of the resurrection. Kumbaga, in short, yung dito sa 1 Corinthians is like, parang, it's Paul saying to the church na you don't just look spiritual. We need to live like Jesus really changed our lives. So, yun yung pinaka-point nung book na to. And it's a reminder or it's an invitation for us to love each other, worship with purpose, and live with the resurrection hope. So, yun po yung sa 1 Corinthians. And we can go to 2 Corinthians, yung video po. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kahit na tinatawag itong pangalawa o ikalawang mga taga-Korinto sa Biblia, maraming palatandaan sa loob ng sulat na ito na hindi ito ang pangalawang isinulat niya sa mga Kristiyano sa sinaunang Korinto. Si Pablo ang nagsimula ng komunidad ni Jesus sa Korinto sa isa sa kanyang mga paglalakbay bilang misyonero. Mababasa ang kwento sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 18. Nang ituloy niya ang paglalakbay, nakatanggap ng report si Pablo na nagkakagulo doon. Kaya isinulat niya ang liham na kilala nating unang taga-Korinto para ayusin ang mga problemang ito. At lumalabas na marami sa iglesia ang tumanggi sa turo ni Pablo sa sulat na iyon at sumuway pa sa kanyang kapangyarihan bilang apostol. Kaya nalaman natin sa sulat na ito na personal silang pinuntahan ni Pablo at tinawag niya itong masakit na pagbisita. At pagkatapos nito, nagpadala siya ng sulat na ayon sa kanya ay isinulat ng may hinanakit at luha. Kaya pagkatapos ng mga aksyon na ito, naisip ng karamihan pero hindi ng lahat sa mga taga-Korinto ang kanilang kayabangan. Kaya humingi sila ng tawad kay Pablo. Gusto nilang makipagkasundo. Kaya isinulat ni Pablo ang liham na ito para patunayan na mahal niya pa rin sila at tapat siya sa kanila. May 3 pangunahing bahagi ang disenyo ng sulat. Ang bawat isa ay sinasagot ang isang natatanging paksa. Sinigurado muna ni Pablo ang pakikipagkasundo niya sa mga taga-Korinto. Pagkatapos sa Kabanata 8 at 9, tinalakay niya ang paksa ng pagiging mapagbigay na halos nakakalimutan na. At sa mga huling kabanata, hinamon ni Pablo ang mga natitirang taga-Korinto na tumanggi pa rin sa kanya. Tara at tingnan natin, makikita ninyo kung paano lahat ito nangyari. Nagsimula si Pablo sa pagpapasalamat sa Diyos na maawain at kumakalinga, na nagbigay ng kapayapaan at sigla sa kanya at sa mga taga-Korinto sa oras ng kaguluhan at pagtatalo. Inamin niya na naging mainit ang sitwasyon mula nung masakit niyang pagbisita at nilinaw niyang pinatawad niya na sila. Gusto niya ng tunay at tapat na relasyon. Pero bakit nga ba ayaw nila kay Pablo? Malalaman din natin sa sulat na ito na tinanggihan ng mga taga-Korinto si Pablo bilang isang leader. Mahirap siya. Maliit lang ang kita niya sa mano-manong trabaho. Palagi siyang ginigipit at nagdurusa. Wala siyang sariling tirahan. At higit sa lahat, hindi siya mahusay sa pagsasalita sa harap ng mga tao. Tapos nakakita ang mga taga-Korinto ng ibang mas mayaman at nakakahangang mga pinunong Kristiyano. Bumaba tuloy ang tingin nila kay Pablo. Katunayan, ikinahihiya nila siya. Kaya ito ang sagot ni Pablo sa kanila. Una,
Kung ginagalang nila ang mga lider na ito dahil sa kanilang kayamanan at husay sa pagsasalita, nagtataksil sila kay Jesus. Ipinapakita nito ang maling sistema ng kaugalian. Ayon kay Pablo, ang totoong Kristiyanong pamumuno ay hindi tungkol sa posisyon o pagtataas ng sarili. Inilarawan ni Pablo ang kanyang sarili at iba pang mga apostol bilang mga alipin at bihag ng Haring si Jesus na nangunguna sa kanila sa parada ng tagumpay. Hindi trabaho ni Pablo ang maging sikat, kundi ang ipakilala sa mga tao si Jesus. Pagkatapos ay binanggit niya ang hiling ng mga taga-Korinto na bigyan sila ng mga sulat ng rekomendasyon para patunayan ang kanilang karapatan at mga kakayahan. Talagang nakakagulat ito para kay Pablo. Hindi maitatayo ang iglesia kung hindi niya ito sinimulan, kaya sinabi niyang sila ang katunayan na tunay ang pagiging leader niya. Sila ang kanyang rekomendasyon. Mahusay niyang binanggit ang mga propetang Jeremias at Ezekiel na nagsabing ang Espiritu ng Diyos ang sumulat ng kanyang rekomendasyon sa kanilang mga puso kasi sila ang bagong bayan ng Diyos sa ilalim ng kasunduan. Hindi na kailangan ng mga taga-Korinto ng iba pang patunay bukod doon. Ang pagbanggit sa bagong kasunduan ang nagtulak kay Pablo na paghambingin ang unang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Israel sa tulong ni Moses, kumpara sa bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng mga taga-Korinto sa tulong ni Jesus at ng Espiritu. Talagang sobrang ganda ng lumang kasunduan na ginawa sa bundok Sinai. Pinagliwanag ng kalwalhatian ng Diyos si Moses, pero kumupas ang kalwalhatian na yon. Bukod dyan, hindi talaga naging mabisa ang mga kautusan ng kasunduan na yon para baguhin ang Israel. Kaya kung tutuusin, mas malwalhati ang bagong kasunduan kasi ang muling nabuhay na si Jesus ang mismong kalwalhatian ng Diyos at nabubuhay siya ng walang hanggan. At ang kanyang espiritu na ngayon ang bumabago sa kanyang mga tao para maging mas tapat kagaya mismo ni Jesus. Nakakamangha ang lahat ng ito. Ibig kong sabihin, sino bang ayaw makibahagi sa kalwalhatian ng Diyos? Nagpatuloy pa si Pablo. Ipinakita niya kung paano binabaliktad ng krus ang mga konsepto ng kalwalhatian at tagumpay para sa mga taga-Korinto. Kung sabagay, ang malwalhating pagtataas kay Jesus bilang hari ay nangyari dahil sa kanyang pagdurusa, pagpapako sa krus at kamatayan. Sa krus, pinakita ni Jesus ang pagliligtas na ginawa ng Diyos. Namatay siya para sa mga kasalanan ng mga tao sa mundo para ilapit sila sa Diyos. Pero hindi lang yan ang nagagawa ng krus. Inihahayag nito ang katangian ng Diyos. Sobra ang pagmamahal niya, handa niyang ialay ang sarili ng buo para sa ikakabuti ng iba. Pinapakita din sa krus ang bagong paraan ng pamumuhay. Layunin ni Pablo na ang kanyang buhay at ministeryo ay katulad ng krus. Kaya kahit na ang kanyang pagkaapostol ay nakilala sa kababaang loob, pagdurusa at kahirapan, lahat ng ito ay para paglingkuran ang mga taga-Korinto. Kaya kung ayaw nila sa kahirapan at pagdurusa ni Pablo, ayaw din nila kay Jesus. Ang buhay at pamumuno ni Pablo ay mismong nagpapatunay na kinakatawan niya si Jesus na pinako sa krus at muling nabuhay. Talagang gusto ni Pablo na makipagkasundo sa mga taga-Korinto, pero hindi niya basta iiwan ang mga bagay nang hindi sila nagbabago at tinatanggap ang naiibang mensahe ng krus. Matapos ang matinding pagpapaliwanag na ito, tinalakay naman ni Pablo ang tungkol sa nakalimutang ugali ng pagiging mapagbigay. Naghihirap ang mga Kristiyanong Hudyo sa Jerusalem dahil sa taggutom. Humingi si Pablo ng pinansyal na suporta mula sa mga bagong iglesia na sinimulan niya. Ang karamihan sa mga ito ay hindi mga Hudyo. Magpapadala silang lahat ng tulong para ipakita ang kanilang pagkakaisa dahil sa Mesiyas na si Jesus. Marami sa mga iglesia ang tuwang-tuwa na magbigay, pero sa gitna ng lahat ng isyong ito kay Pablo, hindi nagtabi ang mga taga-Korinto ng tulong para dito. Para kay Pablo, hindi lang ito tungkol sa pera.
Isa itong patunay na ang mga taga-Korinto ay hindi pa nababago ng ebanghelyo tungkol kay Jesus, na ang sentro ng kwento ay ang pagiging mapagbigay. Sinabi ni Pablo, alam ninyo ang saganang biyaya ng ating Panginoong Jesus na Mesiyas na kahit mayaman siya, naging mahirap siya para sa inyo, para sa kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Kinukwento niya ang ebanghelyo gamit ang mga talinghaga tungkol sa kayamanan. Isinuko ni Jesus ang kanyang maluwalhating karangalan o kayamanan. Ibinaba niya ang kanyang sarili at namatay gaya ng isang mahirap na alipin para ang mga nagdurusa sa kasalanan at kamatayan ay maitaas at maging mayaman din dahil sa biyaya ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, dapat itanim ang kwentong ito sa iyong isip at puso. Hayaang baguhin ka nito para maging mas mapagbigay, handang ibahagi ang iyong buhay at kayamanan para tulungan ang iba. Sa huling bahagi ng sulat, nag-focus si Pablo sa pinakaugat ng problema nila sa mga taga-Korinto, ang grupo ng mga sikat na pinuno na tinawag niyang mga dakilang apostol. Sarcastic ang pagkakasabi niya dito. Dumating sila sa Korinto na pinopromote ang kanilang sarili habang sinisiraan si Pablo. Sinasabi nilang mahirap lang siya at hindi matagumpay na pinuno. At kahit pwedeng pagbintangang nagtataas ng sarili, sinabi ni Pablo, gusto ba talaga ng mga taong ito na makipagpagalingan ng mga kakayahan? Kayang-kaya niya silang talunin. Mga Hudyo ba sila na eksperto sa Biblia? Ganoon din si Pablo. Dati siyang Fariseo, baka di nila alam. Kabisado niya ang buong Biblia. Gusto ba nilang ipagyabang ang kanilang nalalaman tungkol kay Jesus? Nakita mismo at nakasama ni Pablo si Jesus nung muli siyang nabuhay. Sa katunayan, nagkaroon siya ng mga pangitain sa trono ni Jesus sa langit. Pero higit sa lahat, ibinigay ni Pablo ang buong buhay niya sa misyon ni Jesus. Sinuko niya ang maginhawa at maayos na pamumuhay at kahit kailan hindi siya humingi ng pera sa mga taga-Korinto. Hindi kagaya ng mga dakilang apostol na naniningil ng malaki, nagtatrabaho si Pablo para sa sariling ikabubuhay. Pero sinabi ni Pablo, ayaw niyang ipagyabang ang mga ito kasi hindi ito ang talagang mahalaga sa isang Kristiyano. Ang ipagyayabang na lang niya ay ang kapintasan at kahinaan niya, kasi sa mga kakulangan na iyon niya nararanasan ang pagmamahal at habag ni Jesus. O gaya ng sinabi ni Jesus kay Pablo, sapat ang aking biyaya para sa iyo kasi mas nakukumpleto ang aking kapangyarihan sa kahinaan. Tinapos ni Pablo ang liham sa isang seryosong babala sa mga taga-Korinto. Kailangan nilang i-check ang kanilang sarili. Ang paghamak nila kay Pablo at sa kanyang paraan ng pamumuhay at ang pagmamahal nila sa mga dakilang apostol na ito ay nagpapakita na hindi nila naiintindihan kung ano ang tunay na pagkatao ni Jesus. Hindi sila namumuhay na gaya ng nabagong mga tagasunod ni Jesus. Kaya muli silang tinatawag para magpakumbaba sa harap ng pag-ibig ni Jesus. Binibigyan tayo ng ikalawang mga taga-Korinto ng isang natatanging sulyap sa buhay ni Pablo at sa naiibang mensahe ng krus ni Jesus. Hinahamon ng krus ang mga ugali natin at ang mga paraan kung paano natin tinitingnan ang mundo. Pinahahalagahan natin ang tagumpay, edukasyon at kayamanan, pero higit na mahalaga sa Diyos ang kababaang loob at kahinaan dahil naihahayag ang kanyang pagmamahal at kapangyarihan sa pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil sa krus, nabubunyag ang kapangyarihan ng presensya ng Espiritu na nagpapabago para bigyan ng kapangyarihan ang mga tagasunod ni Jesus na mamuhay ayon sa mensahe ng krus at gawin ito sa sarili nating pamumuhay. At yan ang tungkol sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Hello. Hello.
Okay po, gising po muna kayo. Ayan, de, joke lang. Kagrupo ni, 252 na kasi. Ano bang i-report mo? Yung pinaka nun? O sige, kaya mong gawin sa loob ng Ayan. Tulog na ba ang lahat? Ano naman? Huwag niyo naman akong tulugan. Nakikinig. Ano daw? Nilalamig lang sila. Kaya medyo tahimik sila. Ayan. Siguro naman na pakinggan natin ang magandang hapon pala sa ating lahat, no? Siguro naman ang nasa kasi sa akin 2 Corinthians. Doon sa video na napanood natin, na napakalinaw na, no? Kahit hindi ako magsalita dito, alam ko na intindihan nyo. Kasi talaga yung dahan-dahan na pagsasalita, na pagpapaliwanag, alam ko na intindihan nyo na yun. Kahit hindi ko sabihin dito, tatayo lang ako. Ayan. Sabi nga sa 2 Corinthians, who wrote the book? Ayan. Hindi ko rin nakikita. Ayan. The Christian tradition hold that the Apostle Paul wrote the book of 2 Corinthians. This is a second of two known letters Paul wrote to the Corinthians. Si Paul pa rin ang nagsulat, sabi. Ang content ng aking hello, parang hindi ko naririnig. Ayan. Nahati din ito sa tatlong parts. Sa first chapter, 2 Corinthians first chapter and to 7, the suffering and poverty of for the apostleship. Nakita naman natin doon yung di ba, kung gaano kagulo ang nangyari doon sa nila, no. Sa pangalawa, 2 Corinthians 8, chapter 8 to 9, plea for the gospel, motivation, generosity. Kasi nga parang nakalimutan na rin nila yung pagiging mapagbigay. Pero, di ba, sa pagbibigay, nabawala. Sa pagbibigay, nandun talaga din yung blessing. Kaya, hindi pwedeng, mawala. Meron mga talaga na hindi talaga sumunod, pero meron din namang, hindi kasi sila pare-parehas din, di ba? Sa 2 Corinthians 10 to 13, yung pangatlo, the invitation to the humble repentance. Dahil nga sila magulo. Si Pablo, talagang nandun yung nandun yung love niya para maipaliwanag din doon sa mga taga Corinthians. Dahil katulad niya na criticize siya dahil yung mahirap lang siya, hindi daw marunong magsalita, pero si Pablo kasi kasama niya kasi si Lord doon lagi siyang nandun yung pagsama ng Holy Spirit sa kanya. Kaya sabi nga sa atin, 'di ba, bilang tayo, meron talagang magagaling magsalita. Meron din naman hindi marunong magsalita pero tumatayo din naman. Nagagamit din sila ni Lord. Kaya si Paul talagang talagang nandun yung love niya na para maayos ang nangyari doon sa Corinthian. Yung mga kaguluhan na talagang gusto niyang ipaliwanag din sa mga tao na bilang lingkod, hindi hindi yun tawag nito, hindi pagalingan kasi
'Di ba yung may mga ano na dumating na merong magagaling magsalita, kaya siguro doon sa magagaling magsalita, doon sila nakikinig lang. Kay Pablo, parang wala silang tiwala dahil nakikita nila yung sitwasyon ni Pablo, di ba? Tapos, doon sa 2 Corinthians, can be divided into 3 parts. Yun na nga yun. Yung 1 to 7, the finalizes reconciliation with the Corinthian church. And 8 to 9, address to generosity and the community to adapt. 10 to 15, yung challenge those to reject Paul. Kasi nga, talagang, yung iba talaga, nire-reject si Paul. Di ba? Parang naawa ako doon kay Paul dahil sa ginawa ni Paul, yung paghihirap ni Paul, pero nagawa pa talaga na i-criticize siya. Di ba? Parang nakita natin yung kwento ni Paul, talagang up to the, talagang makikita mo yung love, passion niya para ituro, ibahagi din kung ano yung gusto niyang mangyari gusto mangyari ni Lord para doon sa mga tao doon sa lugar na yon. Kaya yun, bilang si Paul, nandun yung talagang gusto ni Paul na maayos, na na yung pangyayari na yun na kakagulo, gusto niya talaga na maibalik, maging maayos yung yung relasyon na gusto niya mangyari na yung relasyon na dapat na natin para kay Lord, talaga nandun yung nais niya na maibalik, maayos ang relasyon na yon. Ano pa nga ba? Yun gusto niya na talaga yung reconciliation ng buong magkaroon talaga ng reconciliation sila. Siguro ano pa ba? Hindi na ako nakakita. Ayan. Ayan na. Siguro tapos na. Naintindihan niyo na yun eh. Di ba? Ayan, salamat. Para matapos na rin si Yang. Ha? Next na. Pwede pa yan, Yang. Wala naman tayong gagawin. Okay, sige po. Okay na po tayo. So, natapos natin yung 1 and 2 Corinthians, ano po? Ayan. Pwede nyo pong reviewin yan. Actually, yan naman pong sinasabi nila ay available po yan online. Maganda pong aralin din po yung Book of Corinth, 1 and 2 Corinthians. Ang dami hong mga ganap dyan na related po sa ating buhay Kristiyano sa ating panahon. Alright, sino ang next? Para at least may idea na tayo, para ready na. Sino ang next na ka-schedule sa sunod? Ready na po kayo? Oo, antabayanan nyo na lang. Baka na lang ni Janet siguro doon, i-assign na lang niya doon sa GC natin. Okay? Until, susunod na natin. Are we good na po? Ano po? Okay na tayo? Sige po, may I request po na mag-close sa atin sa panalangin. Tama-tama, magre-ready din po ang ilan sa atin para po sa ganap ng mga kabataan ngayong hapon. And hopefully ay hindi po uulan dahil nalaman ko po na umuulan pala sa ibang lugar. Nataon na sa taas pa naman ang venue ng mga youth. Okay? Sige. Si po ang mag-pray sa atin? Si bro Pray ka ng close, mag-close ka ng prayer. Okay. Tayo po tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa araw pong ito na sa amin pong pag-aaral. Loobin niyo po, Lord, na maging baon po namin ito sa araw-araw namin at maihatid po sa mga tao. In Jesus' name, Amen.
Hindi halata. Hindi la-